Ang ganda ng mga ngiti nila. Kaya marahil maganda rin ang pagtindig nila mamaya upang ipahayag ang pasasalamat po natin sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Sapagkat sa bawat araw po, marapat na pasalamatan ng ating Ama. Amen po ba? Bago po pala ang lahat ay pakiusap lang po, paki-off, paki-check po ang ating mga cellphones at paki-off po. Maraming salamat po. Balik po tayo sa pasasalamat. Noong Monday po, ang aking kapatid na si Dory ay pasasalamat din ang kanyang binigyan tuon kung paano natin ibabalik ang pasasalamat sa ating Ama. At kahapon, ang aking kapatid na si Tatay Lando ay ang pagbabago. Subalit, sa araw na ito, ay muli idinatal sa akin ay pasasalamat sapagkat ang nasa ng ating Panginoon sa tuwina atin siyang pasalamatan. Amen po ba? At alam ko po na ang bawat isa ay nasang magpasalamat sa ating Panginoon. Amen din po ba? Kaya ang bawat lalapitan ay walang tanggihan. Amen po ba, nanay? Kaya nawa po, ipahayag po natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, kapag narinig namin kayong nakadama, nakakilala, nakatanggap, ay galak na galak po ang aming puso. Kami pong mga sa bawat araw ay naririto upang maglingkod. E di higit po lalong nagagalak ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng pagmimithi na makapagpasalamat sa ating Panginoon. Subalit bago po ang lahat, nais ko pong tawagin ngayon ang kapatid namin na nagdiriwang ng kanyang karawan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay kapatid na Nene. May ginagampanan po ang aming kapatid na nagdiriwang na may kaarawan. Subalit mamaya po pag natanaw ko siya rito ay muli ko siyang tatawagin. Bago po ako tumawag ng ating kapatid na magpapahayag ng kanyang pasasalamat sa ating Panginoon, ay nais ko po munang tawagin ng aking kapatid upang pasimulan sa isang awitin ang ating pong gawain ito, sapagkat alam ko po na sa tuwing siya ay titindig at mag-aalay ng awit, siya po ay lumalakas. Siya po ay dating pasyente, subalit ngayon sama na po namin siya sa choir. Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman upang tanggapin po ang maging bilang choir sapagkat ito po ang nagpapalakas sa kanyang kalusugan. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos, ating kapatid na si Epi, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat pamamagitan ng awitin.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa katanghaliang ito. Um, Unang-una po ay ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ito nga po, araw-araw ako'y kanyang inaakay sa dahong ito upang magpuri sa tuwi-tuwi na. Kaya po ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanya. Ang totoo po ay ilang linggo na po akong may pinagdadaan ng pagdalisay. Subalit hindi po hadlang iyon upang ako'y hindi tumungo sa dakong ito para sa banal na gawain. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Ama sa patuloy na kalakasang ibinibigay niya sa akin. Sa kabila nga po ng aking pinagdadaanan, alam ko po na iyon po ay paraan niya upang ako'y lalo pang pagtibayin, lalo pang patatagin ang aking pananampalataya at pananalig sa Kanya. At yun naman po ay talaga kong pinaniniwalaan at lubos po akong nananalig, nagtitiwala sa ating Panginoon na sa kabila po nga ng aking pinagdadaanan, ako po ay hindi niya pababayaan. Kaya maraming salamat po Panginoon sa lahat po ng iyong pinagkaloob sa akin at sa patuloy mong paglingap at pag-akay sa akin. Mag-aalay po ako ng awitin katulad nga po ng nasabi ng facilitator. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Magkulang man ang puso kong ito, mamamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Magkulang man ang puso kong ito, mamamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito,
Salamat lagi sa'yo. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid na Epi. Nadaman niyo po ba ang awit? Napakasarap pong pakinggan at napakasarap pa damhin ng ating Panginoon. Nawa po, sa bawat titindig sa harapan, madaraman niyo po ang ating Panginoon. Ngayon naman po, tatawag po ako ng isang tagasunod. Matatawag na po silang tagasunod sapagkat matagal na po sila dito. At ngayon po, mag-anak sila. Pakinggan po natin kung paano nila ipapahayag ang kanilang pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay Agnes at kay kapatid na Ray. Magandang umaga po sa lahat. Lalo na sa mga bago. Kami kasi medyo matagal na. I-share ko lang po yung nangyari sa amin kagabi lang. Kasi hindi namin ina-expect na makakarating kami dito. Ngayon kasi from Olonga po pa kami. Nagkataon po kasi na yung anak ko biglang nanginginig kagabi, namumutla. Madaling araw na po kasi. Ngayon, nag-suggest ako na ipapa-doktor namin, dalhin sana namin sa hospital. Kasi nga, medyo malala na talaga eh. Nung bumaba po ako sa bahay namin, yung misis ko sina sa taas, ang tagal niya bumaba, karga-karga ko yung anak ko, dapat diretso na kami sa hospital. Nung i-start ko yung kotse, biglang sinabi ng anak ko na, edad niya pa lang 4 years old, ayaw ko ron. Sabi niya, dalhin mo na lang ako dun kay Apo. Sabi niya. Pero dapat po talaga nasa hospital na kami at the time. Kaya nga sabi ko, bakit naisip na yun? 4 years old pa lang siya, bakit ganun yung nasa isip niya? Ngayon sabi ko naman sa miss ko, sige nga tumawag akong gising na. Pwede ba tayong pumunta ng morning? Sabi ng ganun. Baka tulog pa. Sige, sabi ko, babiyahe na lang. Pero yung nasa isip ko, nasa hospital talaga kasi nga medyo hindi talaga, nanginginig talaga, tsaka namumutla yung anak ko. So sabi na, tuwing madidinig niya na pupunta kami ng hospital, sabi niya, wag doon. Doon tayo sa may candy kasi yun yung gamot sa akin. Sabing ganun. So pumunta po kami ngayon dito. Pagdating namin sa Pampanga, medyo nakakatakbo na siya hanggang sa dumiretso na nga po kami dito. Sabi ko nga, buhay talaga yung Diyos kasi gasto sana yun kung nasa hospital kami ngayon eh. Siyempre, naka-confine po kami. Ngayon siya, nandyan siya ngayon, malakas na siya ngayon. Medyo nakakapag-pray na nga siya kahit na ganyang age niya. Tsaka ako talaga, hindi dapat talaga ako papasok po ngayon dito kasi maraming sagabal ba sa buhay dahil sa mga tao namin, maaga pa lang, nai-stress na kami. Kaya syempre pag galit ka na papasok ka dito, parang walang papasok sa utak mo eh. Pero di ko alam, pagbaba ko ng kotse, dumiretso ako rito eh. Kasi mahilig lang po ako doon kumakain talaga pag dumadating ako dyan sa kantin. Pero ngayon, dumiretso ako dito kasi para siguro mas dinala ako dito para makatanggal naman ng stress sa lahat ng mga dumadating na ano. Kaya ang laki ng papasalamat ko po na lagi kami dito. Kahit na minsan sa isang buwan lagi visit dito. Pero minsan masama loob kasi syempre dapat halos every week nandito kami kaya hindi lang po kaya bumiyahe kasi sa sobrang layo po namin. Unang-una marami ding inaasikaso pero yun, pag hindi kami nakakapunta nagkakaroon talaga ng problema na hindi mo ina-expect na kagaya nga niyan. Sobrang lakas niya tapos kagabi bigla siyang nag-chill na sobrang nanginginig siya. So dapat hospital lang pupuntahan namin pero siya mismo nag-decide, bata pa siya pero siya mismo nagturo, doon na lang tayo pumunta kasi doon ang gusto ko. Ngayon po, nandyan siya ngayon, malakas. Actually, hindi na namin pinapadoktor yan kasi nga lagi kaming dito nakasandal. Kagabi lang talaga kasi nahiya kami dahil nga baka tulog pa.
Pero nung sinabi niya na siya na nag-decide, nakaupo na lang ako, nakarga-karga ko siya. After mga 20 minutes na nawala na sa kanya, nung nakasakay na siya sa kotse, nakatulog na. Normal na siya hanggang siya makarating kami dito. Kaya maraming thank you po talaga kasi si Apo kahit anytime true call lang kami, minsan sasagutin niya kahit na importante yung mga nilalakad niya kasi alam niya pong malayo po kasi kami. Siguro minsan dahil sa mga ginagawa ko rin hindi maganda kaya kinakalabit din siguro para maka na nararamdaman ko yung para sabi niya siguro ikaw marami ka ng ginagawang hindi maganda kaya kailangan ka ng kalabitin para bumalik ka roon. Kasi siyempre hindi talaga maiwasan yung sa trabaho namin kasi lalo na kami nag-aasikaso, hindi pwedeng hindi ka magalit eh. Hindi pwedeng hindi ka magmura kahit na pinipigil mo talagang lumalabas, magmumura ka eh. Tapos sasabihin mo na lang sorry. Pero mali talaga, kaya lang minsan di maiwasan dahil sa mga tao din namin matitigas ang ulo. Pero iningi ko na lang ng patawad sa Diyos yun para at least maintindihan niya. Kaya sana po, nandito kami ngayon para lahat ng mga nangyayari, nagpapasalamat po kami sa mga blessings na binibigay sa amin. Sana tuloy-tuloy pa rin po. Maraming salamat. Salamat po kapatid. Nalulugod po ang Ama sapagkat dito kayo dumako sa kanyang banal na dambana. Alam niyo po, nandito ang ating Panginoon para sa mga yun na nga po, paminsan-minsan, naliligaw. Ganyan po ang ating Ama. Kaya mapalad ka kapatid sapagkat napili mo ang dakong ito. Ngayon naman po, ang tatawagin ko po ay isang kapatid na Caps na magiging inspirasyon po sa inyong lahat. Pakinggan po natin kung paano niya ipahahayag ang kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Caps Mario. Hello. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa isang mabiyaya ang umagang ibinigay niya sa atin ngayon sa ating pagsasalo-salo sa gawain ito. Ako po maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon at yan pinagpasalamat ko na nung kaming dalawa lang nag-uusap. Hindi lamang sa material na bagay na ibinigay sa akin, spiritual, guidance, lahat-lahat na. Binigyan niya ako ng pagkakataong hanggang ngayon sa edad na ito ay may kalakasan pa at may kakayahang ibalik yung serbisyo bilang ganti dun sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin. Akalain ninyo, natagpos ko na dapat kong pasalamatan. 40 years akong nagserbisyo sa gobyerno, government. Mga delikadong lugar po ang pinupuntahan namin, inspeksyon. Kuminsan every other week, every month, sumasakay ng aeroplano, Mindanao, Palawan. Nakaraos ako ng maluwalhati nang wala ng mga aksidente. Yan ay pinagpapasalamat ko ng malaki sa ating Panginoon. Salamat po. Nung ako ay paparetiro, napakalaking problema ko. Dito ako dumulog. Hindi ko may detalye ng gusto ito. Mayroon tayong IT, naka-broadcast. Hindi ko alam kung paano ako magre-retiro noon. 5 years bago ako mag-retire. Sa gobyerno po kasi kailangan may clearance ka. Yung mga gamit na nakapangalan sa iyo, kailangan na ibalik mo kahit nasira. Noon, nagtayo ng isang malaking laboratory sa Cabanatuan. Sa akin lahat nakapangalan yung mga gamit. Kung ano-ano, milyones po ang halaga. Lumipat kami sa Muñoz.
Isang malaking laboratory naman, pinakamalaking laboratory ho yun. Ako na naman ang naging head doon. Sa akin nakapangalan lahat, mga nagkabasag-basag. At nung ako'y lumipat ng Maynila, hindi ko malang kung paano ako magre-retiro, kung paano ko ibabalik yun. Kuminsan, hindi ako makatulog sa gabi. Nagdududa tuloy ang aking asawa kung ano ang aking iniisip. Ba't hindi ka makatulog? Kasi siguro may iniisip ka na. Yun po ang naging problema ko noong 5 years, hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ako makakaretiro. Ganun kakapal. Yung nakapangalang isa-isa, paano kaya ito? Paano ang aking benepisyo? Punta ako rito, dasal, miyat-miyat dasal. Pasama-sama sa hayo. Akalain ninyo, hindi ko na i-detalya, baka habulin pa ako ng gobyerno o paano nangyari. 15 days, nag-clear ako, pinalakad ko lang yung papeles ko dahan-dahan. Siyempre, may kasamang pakikisama lahat-lahat. Walang question po yung aking kuwan, nakaretiro ko ng... At yun ay pinagpapasalamat ko ng malaki sa ating Panginoon. Biyayang pinagkaloob sa aking mga anak, pinagpapasalamat ko rin na ay daw sila ng maluwalhati, 4 sila. May mga trabaho, hiwa-hiwalay kami. Iba't ibang lugar po sila, bansa. Numisan nga, kaya kamakailan lang, sariwa pa sa isip ko, nagdatingan sila lahat, 4. Masayang-masaya ang isang tatay. Naisip ko tuloy noon, tsaka ngayon na kung paano tayo nagkakasama-sama rito, nanggagaling sa iba't ibang lugar, siguro masayang-masaya din ang ating Panginoon sa oras na ito. Masayang-masaya siyang nakikita niya ang kanyang mga anak, nandito tayo lahat, nagpupuri sa Kanya. Yung pangang isang may apo pang kasama. O kasi sarap maglaro sa apo. Nagkukwentuhan kami minsan ni Kap Eli, yung apo niyang 5 buwan. Meron din akong 5 months old. Yung bang sasabitan mo ng iba-ibang kulay, nakahiga siya, kawag ng kawag ang kanyang kamay, kasarap pagmasdan. Gusto niyang abutin, hindi niya maabot. Nagkakantsawan kami ng Kap Eli. Sinabitan ka ako ng dolyar yung para sa anak. Yung kamay ko kako, hindi ko mapigil ang kakakawag ako. Yung isang nadama ko pang kaligayahang pinagpapasalamat sa apo, yung malaki ng apo. Yung bang paglapit sa iyo, pagdating mo, yung yayakapin ka ng mahigpit, kasarap po. Daman-dama mo yung pagmamahal na purong-puro, pure love, unadulterated. Sa ibang lugar, sa komunidad, sa opisina, hindi tayo nakakasiguro sa mga kaibigan, nakangiti sa iyo. Kinakausap ka na mahusay, pagtalikod mo, iba ang sinasabi. Sa trabaho, ganon din. Sa eskwelahan, minsan nga, after 30 years, nakita-kita kami mga kaeskwela sa high school. Akala ko, ang pagdalaw nila isang masarap na pagsalubong. Nung pala, bebentahan lang ako ng isang bagay, pinagtutulong-tulungan ako. Sabihin, merong interest, merong hindi puro yung kanilang pagtingin, pagmamahal. Sumapi ako sa isang organisasyon doon sa Baliwag. Nakapasa ako ng first degree. Kinabukasan, may dumating na isang membro. Binibentahan ako ng insurance. Asa ng brotherhood doon. Para ka bang lumilitaw na biktima. Pray. Sila ang sumisila sa iyo. Dito ko lang po nadama sa dambana ito, yung tunay na pagmamahal. Pagka dumarating ka, sinasalubong ka ng ngiti ng mga alagad. Ayan. Yan ang tunay na pagmamahal. Unadulterated. Pagka hinahaplos ka ng ating kapatid na Lando, yan ang tunay na pagmamahal. Pagka nga po, merong dumarating ditong pasyente, malala ang sakit, hinihipo ng ating nahaplos ng ating apo. Lahat po kaming kaps na naroroon, halos nananalangin. Sana po, Panginoon, bigyan niyo ang pagkakataong gumaling yung tao na ito. Ganyan po ang damdamin dito. Isang purong pagmamahal kung kayo lahat ay nandito. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Tito. Tunay nga po na sa dakong ito, napakarayin nating dapat pasalamatan. Napakabuti po talaga ng Diyos. Alam niyo po, ewan ko po kung nadarama niyo, ako po,
nais ko lang pong ipahayag yung kapag tumindig dito ang ating mahal na Apo at sinambit niya na mahal ko kayo, ano po ang nadarama niyo? Napakasarap po, di po ba? Ako po, sa isip ko, sa puso ko, salamat Ama, salamat sa pagmamahal. Di, mapapasalamatan mo na po siya, hindi po ba? At iba po talaga ang madarama mo. Subukan niyo po ngayon, araw na ito, na mithiin yung banggitin ang ating minamahal na Apo Conching sa kanyang katauhan. Ang wika na yon, at damhin po ninyo ang ating Panginoon. Subukan niyo po sa araw na ito. Alam niyo po, kapag binabanggit ng ating mahal na Apo yun, ang pakiramdam ko po parang hinahalimbawa ko po yung sarili ko. Bigla po akong manlalamig na parang yakap ka ng ating Panginoon. Kaya't napakasarap po. Kaya sa tuwi na po, damhin po ninyo na buhay ang Diyos. Ginagamit katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, patuloy at patuloy po niya tayong inaakay, inaaliw, pinagagaling, pinalalakas, binibigyan ng pag-asa. Kaya marami po tayong dapat pasalamatan. At hindi lamang po sa mga ganong bagay. Mari din po tayong magpasalamat kahit tayo ay nagkaroon ng karamdaman. Yan po ay isang kaparaanan ng ating Panginoon kung bakit kayo nakadako dito. Amen po ba? Kaya may karamdaman ka man, dapat mo siyang pasalamatan. Amen po ba? Kaya sa sandali pong ito, tatawag po ako ng isang pasyente. Maririnig po natin sa kanya kung paano siya magpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay nanay. Purihin po natin ang Panginoon. Ako po ay taga-Bustos. Nakarating po ako dito sa dako po ni Ama, Apo Conching. Hindi po ako makalakad, 2 tuhod. Akala ko po malulumpo ako. Kasi po sabi ng doktor, dami ko pong doktor 3. Nawala ng langis yung aking tuhod. Sobra pong sakit. Para pong merong hayop. Sakit. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Matiisin po ako sa sakit. Pero sabi ko po, Panginoon, ituro mo po sa akin kung saan ako tutungo dahil hirap na po ako. Kasi po, ang sakit ko po diabetes, high blood, psoriasis, bato, tapos po yung huli, tuhod. Nanghina na po ako, naisip ko na po, bibili na ako ng memorial. Pero sabi po ng Panginoon, anak, bakit kung ano-ano yung iniisip mo? Buhay ako, ayaw mo kong hanapin. Nakarating po ako dito. Nakarating po ako dito na paikot-ikot po ako. Sabi ko, buhay nga ito. Kasama ko po yung aking mister. Siya po yung umaalay-alay sa akin. Tapos po, sinalubong ako ni Tatang. Si Tatang. Tatang Apyong. Pumasok po ako doon sa adorasyon. Sabi ko, Panginoon, Ikaw ang hinahanap ko. Bakit ngayong lang kita nakita? Ikaw palang magpapagaling sa akin. Tapos po, 2 araw po ako nakinig. Salamat po.
kay Apo Kunching. Tapos po, bigla pong naituwid ko yung paa ko, naituwid at tapos lundok po ako ng lundag. Akala, takbo po ako ng takbo dyan. Sabi yun siguro nang nakakita, nasisira ata ulo ni tao na to. Takbo po ako ng takbo kasi po diretso yung tuhod ko at wala po akong naramdamang sakit. Wala. Nawala pong lahat ng aking sakit. Sabi ko, Diyos ko, totoo ka pong buhay dahil nagpakita ka sa akin at natakbuan kita. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa ako nakarating dito. Ako po taga Cavite, nakapangasawa ng taga Bulacan. Sabi po ng mga kapatid ko, ate, bakit nakarating ka dyan sa Pampanga? Dito ka na magpagamot sa amin, sa doktor. Sabi ko, hindi ako kaya ng doktor. Dahil po may urology, cardiology, tsaka yung sa rayuma po, hindi po ako kaya ng doktor. Kaya po sa Panginoon po, maraming salamat po. Lalo na po kay Apo Kunching. Yun lang po. Purihin ka ba? Masarap, di po ba, Nay? Alam niyo po, kapag may katulad ni Nanay na tumindig dito, ano po nararamdaman niyo, mga kapatid? Masarap, di po ba? Kasi po, alam niyo po, yan po ang benepisyo namin. Yung mayroong gagaling, mayroong makakakilala sa ating higit sa lahat ang makilala ang ating Panginoon. Sapagkat napakasarap po ng pakiramdam. Higit namang masaya ang ating Panginoon sapagkat nakilala niyo po siya. Tunay nga pong kay buti ng Ama. Sino po kaya ang magbo-volunteer na pasyente o tagasunod? Meron po ba? Wala pa pong malakas ang loob. Hingin niyo po yun sa Ama. Pero sa gawi dito, merong maganda ang ngiti. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po siguro po yung mga alagad na nandito, kilala na po ako siguro sa tagal na po na pumunta rito dahil po doon po sa anak ko. Kaya lang po hindi ko siya kasama. Ano po siya, nang kami po ay nagawi dito. Grade 4 po ang ano niya. Ngayon po, mula po kasi bata siya, may butas po ang puso niya. Parito po kami ng heart center. Lagi po sasabihin na doktor, pagkaharap na siya, nagsisiiling po. Pero kahit po ganun ang sinasabi nila, tuloy rin po ako kung dapat ibalik o kung ano pinapainom po. Medyo po talaga delikado dahil ang gamot niya po takal-takal lang. Sabi nga po ng mga kapatid ko, baka nalilimutan mo yan, mamamatay ang anak mo. Hindi, alam ng Diyos yun, hindi pa kakalimot sa akin. Yan ang lagi kong sinasabi. Ngayon po, yung talaga po lumalaki na siya, kuminsan po talaga hinihimatay. Nangingitim po siya, talagang walang buhay. Magpapagibig po yung mga anak kong iba na patay na kapatid nila. Ako naman po talaga, Diyos ko, kako, buhayin mo po siya. Hanggang isang araw po may bayaw po ako na tiga rito po siya sa talang. Nagawi, wala kang masama, marami kang nanggagaling ng heart center na pumupunta doon. O sige, sabi ko, iyaano ko na lang po na Disyembre kasi nag-aaral po siya, yung bakasyon po ng mga bata.
Dahil ngayon po, dumating na ang bakasyon, punta na po kami. Talaga po, yung nangyari po na yan ay totoo. Alalang po siya na talagang magpapatotoo sa inyo. Doon po tinutuloyan namin pamangkin, mayroon pong palaisdaan sa likod. Malalim po. Hindi po namin napansin ng kapatid ko. Nakapunta sila nung balian po namin na isa na maliit. Tsaka siya po. Yung pala, nahulog po yung isa sa palaisdaan. Ngayon po sabi niya, naku, laking isda nito. Narinig daw po niya. Nang tingnan niya po, yung bata palang kasama niya. Ang sabi po, nung umahon na po sila, ala po talaga nakakita. Sila lang dalawa nag-ahunan. Ang iniiyak ko po, sabi ko, anak, bakit kayo napunta ron? Ang alam ng tatay mo, pinapagamot kita, tapos iuwi kitang patay. Sabi kong gano'n. Hindi. Ako iniligtas. Nino? Kasi may bula daw po. Tapos po, pinalaka daw po siya sa tubig. Tapos ba't ako nung nagising na ko na yung pamangkin niya hubale. Sabi ko, Diyos ko, salamat po Panginoon. Ikaw po ang talagang, siya talaga po kahit bata siya nananalig. Kahit po ngayon, pag po may narinig sa amin na nanay, samahan mo nga sila. Katunaran po ito pong aming isang kasama. Lagi pong nawawala ng malay. Sabi, samahan mo nga manalig ka lang Kaya po talaga ako, ito, malaki na ako. Kaka-college na po siya ngayon, nung dinadala ko po dito. Marami pong pagsubok na dumating sa akin. Pangalawa po, yung tatay niya din po. Sa trabaho niya, pag po sumasakit yung dibdib niya, pinaano po siya ng kumpanya na padoktor daw, napakamahal po palang sumingil. Sabi ko po, baka naman piniperahan kanya. Sabi ko gano'n, ay oo nga, baka nga sa Pampanga ako gagaling kay Apo Konseng. Sabi ko, pumasok po talaga sa isip niya yon. Salamat naman po Panginoon, ako inya naman po siya. Dahil ngayon po, napunta na po kami dito, nabanyusan po siya, ninatapalan lang po siya na Kaya ngayon po, nakakapasok na, mausi-usisa nga po namin, ang laki ng utang niya sa PhilHealth ay daw po, 40,000, kaya kinakaltas po ngayon dahil tubo sa, wala naman po talaga nasabi kung siya, kung hindi naman siya talaga bumuti. Kaya, ang pasasalamat ko sa Panginoon, buti na lang ako naakay ko siya. Isa pa po siguro na alam niyo yung nangyari sa akin, na talaga naman nga ni Apo, anak, marami kang kumukontra sa'yo. Sabi po, gusto ko nila sa doktor, ayoko, hindi ako dun talaga po, pumupunta ako dito kahit ko hindi maikilos. Kuminsan nga po, lalagyan ko ng tali, baka ako pandirihan. Sabi ni Apo, huwag mong talian. Sabi niya, huwag mong takpan. Kaya po, ang nangyari sa buhay po namin to, talaga namang hindi sa kanya ako kumapit. Sa dami ng pagsubok, higit sa lahat sa anak ko, na ipinagkalob sa akin, marami po ngayon, walang katapusang pasasalamat. Ang aming pinaabot sa mahal na Apo at sa Diyos Ama, na ako'y ginagabayan niya lagi. At ngayon po talagang ang kalakasan niya ay pinagkaloob sa akin aking walang hanggang pasasalamat ang ko sa kanya pinaaabot sa ating mahal na Apo Konseng. Maraming po salamat. Maraming salamat po kapatid. Tunay nga po kay palad ng taong nadarama ang pagkalinga ng ating Panginoon. Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay mula po sa Barangay Pulong Palasan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Gloria. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po nagawi dito sa Banal na Dambana noong April 4 po. Ako po may karamdaman noon. Marami na po akong napuntang manggagamot, pero hindi po ako gumaling. Hanggang po sa isang umaga, sabi ko po sa aking biyanan, nang parang gusto kong pumunta kay Apo. Ngayon sabi po niya, sige, pumunta ka. Kung po sila ay maaga, hindi po ako nakasama ng maaga.
Noong una po akong nagsabi sa kanya, hindi po ako natuloy. Kasi po yung anak kong isa gagraduate. Tapos, sabi ko, inang, kawawa naman po ako si Roxanne kung hindi ko pupuntahan. Kaya po ako yung attend muna. Kaya April 4 po ako mapunta rin eh. Akala ko po napakalala po ng sakit ko. Hindi po pala. Dahil ang sabi lang po ng mahal na apo, stress lang daw po yun. Dahil po siguro sa nangyari sa akin, sa lahat ng magulang, pag nawala po ang anak na hindi natin alam kung nasaan, napakasakit po yun. Hindi lang po ako niloko ng anak ko, iniwan pa po ako. Ang alam po namin mag-asawa, nag-aaral po. Hindi po pala. Hanggang po sasabi niya, gagraduate na po siya. Ang pasalamat ko lang po, bago naman po siya umalis, nag-iwan ho ng sulat na sinabi niya na hindi po siya makakagraduate. Ay wala po akong nagawa kundi umiyak. Kaya sabi ko, hindi po ako nagalit sa anak ko. Ang sabi ko lang, bakit siya umalis? Kung gusto niya mag-aral, pag-aaralin ko siya ulit. Ba't hindi muna niya ako tinanong, ako'y magagalit? Wala na po. Umalis po siya na hindi siya nagsabi kung saan siya naroon hanggang ngayon po. Yun po ang tinutulog ko pong isa sa ama na sana po ibalik na po sa akin yung anak ko. Alam kong siya po ang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Haplusin po ang puso niya na umuwi na po sa amin. Sa lahat ho, ang tatay po ng anak ko ay may sakit din po sa puso. Kaya lang po nagtatrabaho kaya hindi ko po mayaya. Kaya ako po ang nagpupunta dito. May nagbabara pong may nagbabara pong ugat sa puso. Yun po ang kanyang ginagamot araw-araw, maintenance na gamot. Minsan nga po sinasabi ko sumama dito. Kaya lang po nga, pumapasok po gabi na kung umuwi. At ang isa pa pong pinagpapasalamat po sa Panginoon, yung pong naalis po yung ugali kong mainitin ang ulo ko. Yung pong pagdating na ako'y galit ay nga po, sa babae siguro, hindi nawawala yung tayo po ay sasalita ng hindi maganda. Nawala po yun. Yung po ang napakalaking biyayang binigay po sa akin ng Panginoon, tinanggal po niya yun, tsaka po yung madali pong mag-init ang ulo ko. Nawala na po. Kaya sana po, nananalig po ako sa sinasabi po ng mahal na apo, na hindi man ho ngayon. Mamaya, bukas po, baka po ibigay na po yung anak ko sa akin. Marami pong salamat. At marami din pong salamat sa mahal na apo. At sa banal na espiritu po. Saka sa Panginoon po. Salamat. Salamat po kapatid sa pagpahayag nyo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Patuloy lang po kayong magtiwala, manalig, manampalataya. At maghintay ka lamang. Darating din ang ligaya. Ngayon naman po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Jay. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako magsimula, pakikalapit po ang ating katabi at sabihin po natin, kapatid, mapalad ka, buhay ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Nais kong magpuri at magpasalamat sa dakilang Ama sa mahiwaga at mahimala na sa aking buhay ay kanyang pinatupad at pinangyari. At taon na po ang binilang ang lumipas nang dumating po yung aking tita dito, yung asawa po nung tito ko na bilang tito sa laman. Subalit, nang dumulog po sa mahal na po, hindi po binigyan ng marapat na yung pong gamot na ibibigay para sa kanya sapagkat sa panahon po na yon nagda-dialysis na po siya, may sakit sa kidney po. At hindi ko na po inaakala
na sila'y babalik po sapagkat yung sarili niya po pinagkatiwala na sa doktor. At nung pong isang araw, nagulat po ako, nag-text po sa akin at sabi niya po na pupunta daw po sila dito. Nagalak po yung puso ko sapagkat bilang lingkod, nandun po yung pagnanasa ng pamilya mo ay maakay sa dakong banal na kung saan naramdaman mo ang ganap na kagalakan. Amen po ba? Yun po, nagalak po ako. At nakita ko na po, para po bang huli na po yata? Para po bang sa tingin ko po, parang katapusan na yung buhay kasi mapayat na, maitim na, namamanas na po yung paa. At ang sabi nga po niya, ng ating minamahal na Mami Beth, parang malalagutan na ng hinaplos niya po. Ang dinadaing po noon, yung sakit sa ulo. Subalit po nung natapos po yung gawain, lumapit po sa mahal na po, binendisyonan po yung ulo niya. Purihin po ang Ama. Pagdating po sa bahay, nag-text po ulit sa akin ng ilang araw. Sabi po, nawala na po yung sakit ng ulo niya. At sa pagkakataon po na yon, hindi ko rin po inaasahan na babalik po muli sila sapagkat medyo malayo po yun sa amin. Nag-text po ulit sa akin nung Sabado. Ang sabi po, babalik sila. Nang nakita ko po siya, nakadilaw, maaliwalas po yung mukha, damang-dama yung galak, yung pagbabago sa kanya nung kumpara po dun sa dating na una na siya'y dumating dito. Dati po kasi, kung magsalita po yun, medyo pabalang. Nung last po na dumating siya dito ng Sabado, naramdaman ko po yung ganap na pagbabago niya. Yung pong pananalita niya, yung pakikitungo niya po sa akin. Talaga pong yung hiwaga at himala ng Panginoon ay ganap na kumilos sa kanyang pagkatao. At nung Lunes po, ng madaling araw, nag-text po na yun nga, pumanaw na daw po yung tita ko na yun. Galak yung puso ko sapagkat bago po siya pumanaw, ganap siyang nalinisan, ganap po siyang nahugasan. Ang bawat niyang kasalanan, ang bawat niyang mga pagkakamali ay ganap niyang napagsisihan sa pamamagitan po ng dakong ito na sa ate inaalay ng dakilang Ama. Kaya po tayo pong lahat bilang inakay ng Panginoon ng dakilang Ama sa dakong ito, huwag po nating sayangin. Tayo pong mga pasyente, sikapin po nating makipagtotoo na sa bawat araw ng ating buhay, ibigay natin ang marapat at karapat-dapat na ikalulugod ng dakilang Ama sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At hindi lamang po doon sa mga pasyente, pati na rin po sa mga malakas ang katawan at walang karamdamang pisikal. Sapagkat hindi natin po alam kung kailan po tayo kukuhanin. Hindi po natin alam kung kailan po yung hangganan ng ating buhay. Kaya po sa bawat oras ng ating buhay, sikapin po natin na magkaroon tayo ng pagninilay sa ating mga sarili. Pagninilayan natin po natin yung mga bagay na mga ginagawa natin kung karapat-dapat ba ito sa ating Panginoon. Upang sa ganon, pagdating po ng takda na yon, makakaharap po tayo sa dakilang Ama ng may galak, ng may kapayapaan. At pagdating po ng panahon ng takdang oras na yon,
makakasama po tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang Ama sa patuloy na pagpapakita ng mga hiwaga at himala. At hindi lamang po ito ang huli, kundi marami pa na mga hiwaga at himala na sa aking buhay, na sa ating buhay ay ikanyang ipagkakaloob at panatiliin na ang kanyang hiwaga ay ating masilayan. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Salamat kapatid na Jay. Congratulations. Bagamat pumanaw na ang iyong tita, subalit galak ang iyong puso sapagkat kapiling na siya ng ating Ama. Napakapalad po nating mga naririto at sa bawat nagpapabendisyon po o nagpapabless sa ating minamahal na Apo Conching, paniwalaan niyo po, nakakamit po ang katagumpayan sapagkat siya ang tunay na daluyan ng banal na Espiritu na sa bawat oras tayo ay kanyang inaakay. Magsitayo na pong lahat.